Hoy, ang inyong ina ay nasa critical na kalagayan. Kailangan ng 350,000 pesos para sa operasyon. Kapag hindi dumating ang pera, tanggalin na ang tubo. Huwag siyang galawin. Ako ang maghanap ng pera. Don Eduardo, ako ang nagdusa sa kulungan ng 10 taon para sa iyo. May utang ka sa akin. Bayaran mo ngayon. Sino ito? Ano ang nangyayari? Nasaan ang kuya ko? Kuya Mateo pala. 10 taon sa kulungan, muntik na kong makalimutan ano na ang itsura mo. Ikaw si Mateo. Ako si Shenman, ang asawa ng kuya mo. Ang kuya mo. Wala na siya 3 taon na ang nakalipas. Ano ang ibig sabihin ng wala na? Patay na! Chen Yuan, nakalaya na ang kapatid mo. Ang araw ng pagbabayad mo hindi na malayo. Papa, pinangako mo sa akin aalagaan mo ang mama at kuya. Ngayon wala na ang kuya. Ang mama ko ay nasa ospital. Walang nag-aalaga. Kukunin ko ang pera para sa operasyon. Para iligtas ang buhay ng mama ko. Gusto mo ng pera? Sige. Humiga sa sahig at tumahol para sa akin. Papa, gusto mo rin marinig? Ang pamilya Chen ay hindi nagpapaubaya sa walang ginagawa. Gusto mo ng pera? Pagbigyan mo ang mga tao. Ang tumahol ay walang kabuluhan. Ano ang gusto mong gawin? Tumigil. Aray. Ang suntok na ito. Masaya ka na ba? Natakot ka na ba? Tatay, mas magaling ako kaysa kay Bunso. Bigyan mo lang ako ng 500,000. Ako'y magiging asong ulol mo. Sino man ang utusan mong kalabanin, kakagatin ko. Walang kwenta si Bunso. Ang tapang naman ng pangalawa. Para siyang ako noong bata pa. Kunin mo ang 500,000. Chairman, handa na ang pera. Ito ay para sa iyo. Dali, pulutin mo. Huwag mong dudumihan ang sahig ni tatay. Bunso. Ako ang anak ni tatay. Tapat ako kay tatay, pero ako ang kuya mo. Ang paggalang sa nakatatanda. Hindi mo ba alam iyon? Salamat sa pagkain, tatay. Sinusubukan niyang magpanggap na parang aso. Salamat, tatay. Pero ang nakita ko ay isang mabangis at ambisyosong lobo. Bayaran. Sige sir, sandali lang po. Tita, huwag kang mag-alala. Gagaling din ang lahat. Sino ka? Dumalaw ako para bisitahin ang nanay ko. Oh. Paano nasugatan ang binti mo? Hindi ba masakit? Itong kaunting sakit na ito. Ano ba yan? Nurse ako, hindi ko hahayaang may mang-abuso sa harap ko sa kanilang sarili. Heto, kumain ka ng candy. Kapag kinain mo ito, mawawala ang sakit. Nabandahan na ang mga sugat. Tandaan na palitan ang gamot sa takdang oras, huwag babasain. Nanay, nakauwi na ako. Naayos na ang utang. Wala nang mga has na mag-alis ng tubo mo. Naku, kakalabas lang sa bilangguan. Mabigat ang samyong dala. Hindi pwedeng pumasok ka agad sa bahay. Baka maapektuhan ang swerte ng pamilya. Tagapangasiwahi, dalhin mo rito ang sabaw para kay Ginoong Mateo ngayon na. Ginoong Mateo. Ito ang nanay ko. Sinadyang humingi sa templo ng tubig na ito para sa iyo. Inumin mo ito.
para maalis ang amoy bilangguan sa katawan mo. Kung hindi mo iinumin, hindi mo igagalang ang nanay ko. Hindi mo igagalang ang pamilya Chen. Kung ganoon, hindi ka makakapasok sa bahay na ito. Para makapasok sa pamilya Chen at makuha ang lahat ng sa kanila, kaya kong tiisin ang lahat. Para sa ikabubuti ko ito, nanay. Naiintindihan ko. Ininom mo talaga? Salamat sa tubig, nanay. Ang tamis. Nanay, nababaliw na ba siya? Ang taong tulad ni Chenye na walang konsensya ang pinakamadaling gamitin. Basta bigyan mo lang ng pera, papatay at magnanakaw siya ni hindi man lang kikindatan. Mabuting kasangkapan. Kaya kong mawalan ng dignidad. Pero ang utang ng buong pamilya Chen sa akin, ibabalik ko lahat. Ang madilim na gabibar, si Biao na kalbo. 3 taon nang hindi nababayaran ng utang. 3 taon mo nang iniinda. Kung hindi mo mabawi ngayon, umalis ka na sa bahay na ito. Ma, si Biao na kalbo yun. Parang impyerno yun. Pinapapunta ba ako ni Papa Ron para mamatay? Pa! Ako na ang pupunta. Mateo, nababaliw ka na ba sa pera? Si Biao na kalbo yun. Walang awang mananapak yun. May gustong pumalit sa'yo para mamatay. Ano pa ang sasabihin mo? Pangalawa, kung maibabalik mo ang 3 milyong iyon, bibigyan kita ng 10% komisyon. Salamat, pa. Sandali. May kailangan ba kayo sa akin, Manang? Talagang pupunta ka? Manang, ito ba'y... Nag-aalala ka sa akin? Nag-aalala ako para sa kapatid ni Chen Yuan. Huwag kang magpakamatay ng walang kabuluhan. Kuya, paano siya namatay? Kung makakabalik kang buhay, sasabihin ko sa'yo, maraming tauhan si Biao na kalbo at tuso at mapanlin lang siya. Kaya, Kaya huwag kang makipag-usap sa kanya tungkol sa prinsipyo o dangal. Chen Yuan, mas matalino ang kapatid mo kaysa sa inaakala ko. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng pumasok dito. Pinapunta ako ni Biao para mag-ayos ng gamit. Kung hindi mo pababayaran ang perang yan, kukunin ko ang isang kamay mo. Kuya, ako po ang mag-aayos ng gamit. Saan galing ang asong ulol na ito? Sino ang putang inang nagpasok sa'yo? Narinig ko na palaging nakakalimot si Biao magbayad. Narito ako para ayusin ang utak ni Biao. Hindi ba ito ang pangalawang anak ng pamilya Chen? Ang ex-convict? 3 milyon, kasama ang principal at interes. Kung mawawalan ng kahit isang sentimo, walang makakalabas ng pintuan ngayong araw. Siranin niyo siya. Putang ina, mandaraya ka. Itong kamay na ito ay ituturing na interes. Ngayon, pag-usapan natin ang principal. 3 milyon ibibigay mo ba o hindi? 3. 2. Ibibigay ko. Kahit magkano, ibibigay ko. Amo, natuto ka na ba? Bukas.
Gumalaw ka, mamamatay ka. Sira ulo siya. Paalisin mo siya. Peke, niloloko ko kayo. Habulin siya. Tatay, nabawi ko na ang pera. 300,000 pabuya para sa hirap. Ililipat ko na sa account mo. Basta makinig ka lang, hindi ka magugutom sa pamilya natin. Ako ang pumatay, pero ikaw ang dapat makulong. Tatay. Hindi naman ako pumatay. Huwag mong kakalimutan. Nasa ICU pa ang nanay mo. Magpakulong ka, ako ang magbabayad ng hospital bills kung hindi ka magpapakulong. Agad kong tatanggalin ang tubo niya. Tatay, ang perang ito, ang init sa kamay, parang dugo ng taong iyon noon. Tumigil ka. Bakit mo binabanggit ang nakaraan? Huwag kang mag-alala para sa nanay ko. Makakikinig ako. Tatay, si Mateo, walang pumipigil sa paraan niya. Gumamit lang ng pekeng bomba, sabay banta na pasasabugin ng gusali. Ngayon kumakalat na ang balita sa labas. Sinasabi nilang may baliwang pamilya natin. Sinira niya ang pangalan ng pamilya natin. Kaya ano ang mas mahalaga? Ang pangalan o ang pera? Ang pera ang pinakamahalaga. Baka dahil sa pera, maputol-putol ka at mamatay sa kalye. Tumahimik ka! Mateo, samahan mo ang ate mo pabalik sa kwarto. Sabi ko sa'yo, pagbalik mo, sasabihin ko sa'yo ang nangyari sa kuya mo. Paano namatay ang kuya ko? 3 taon na ang nakalipas. Naging pinuno na ng Chen Group at Cloud Peak Investments ang kuya mo. Naapektuhan nito ang interes ni Lin Bion at Chen Ji. Kaya hinikayat nila ang tatay mo para magpatupad ng isang misyon. Anong misyon? Linisin ang isang grupo na tinatawag na Banda ng Tigre. Napakadelikado ng misyong yon. Hindi ba alam ni Don Eduardo na plano lang ito ni na Chenje at Lin Biyun? Si Don Eduardo, napakatalino at tusong tao. Paano niya hindi malalaman? Noon, tumaas ang suporta sa kuya mo sa grupo. Natakot si Don Eduardo na makakapagbanta ito sa posisyon niya bilang chairman. Kaya nag-utos siya ng walang atrasan, kailangan niyang pumunta. Ang resulta, ang kuya mo ay isinako na lang pabalik. Ang tagal bago ko naipon-pisa ng mga piraso niya. Tapos? Sinabi ni Don Eduardo na walang kwenta ang kuya mo, ikinahiya niya. Nilibing ay hindi niya pinayagan. Nang ilibing ko siya, wala ni isang miyembro ng pamilya Chen ang dumating. Ate, ito ba ang dahilan kung bakit ka nanatili sa pamilya Chen sa loob ng maraming taon? Para maghintay ng pagkakataon para maghiganti para sa kuya ko? Hindi ko kayang labanan mag-isa si Don Eduardo. Kailangan ko ng isang sandata. Ngayon, nakabalik ka na. Galit ka sa kanila, galit din ako. Maaari tayong magtulungan. Ako ang mag-iisip ng plano, ikaw ang magpapatupad. Gusto kong mamatay ng masakit si Don Eduardo, si Lin Bion, at si Chen Ji. Para sa kuya ko, para sa nanay ko, at para na rin sa sarili ko. Mula ngayon, magkakampi na tayo. Magkakampi. Ito ang simula ng ating pagkakampihan. Ito. Ito ang promissory note na iniwan ng kuya mo. Noon, umutang ng 5 milyon sa kanya si Enzo Mendoza. Pero nang mamatay ang kuya mo, sinamantala ni Enzo Mendoza na kapatid siya ni Lin Bion. Kaya hindi niya binayaran hanggang ngayon. Ang perang iyan, ako ang kukuha para sa'yo. Hindi para sa akin. Para sa atin. Malaking tulong ang perang iyan sa plano nating paghihiganti. Kunin mo ang pera. At sa parehong pagkakataon, bigyan mo ng leksyon si Lin Bion. May gym si Enzo Mendoza. Magaling siya sa iba't ibang martial arts, lalo na sa MMA. MMA? Ano? Natatakot ka? 10 taon akong nakulong. Anong klaseng tao ba ang hindi ko pa nakita? Mabuti.
Ang dating, halika, lakasan mo. Tigil. Nandito ako para maningil. 5 milyon. Hindi ito ang pamilya Valdez, si Mateo na nakakulong? Dito para maningil ng utang, 5 milyon? Ikaw, nasiraan ka ba ng ulo sa kulungan? Nawala ba talaga sa'yo? Pera ito ng kuya ko. Hindi sa'yo, kaya kailangan mong isuka. Perang pinaghirapan kong nakawin, bakit ko ibabalik? Sugurin nyo. May gusto pa ba? Guess what's our kwenta? Basin po yan. 5 milyon kulang na. 10 milyon. Huwag kang gagalaw. Gusto mong basagin ko ulo mo? Maganda ang baril, pero ang tao ay mahina. Umatras. Umatras ka kung ayaw mong mamatay. Umatras. Pusta ko, hindi mo gagawin. Sige. Hindi ako magpapaputok. Kung may lakas ka, tara sa ring para malaman kung sino ang mananalo at sino ang mamamatay. Okay. Sumuko ka na, may pagkakataon pa. Ang bagal ng reaction mo, Pareho lang. bata. Ngayon, ipapahiga kita dito. Malabo yan. Ako. Nahihirapan ka na, di ba? Gusto mong ipitin ako? Hindi ganon kadali. Sumusuko na ako, sumusuko na. Tapos na. Sumusuko ka na ba? Mateo, sumusuko na ako. Pera, hindi ako magkukulang ng kahit 1 sentimo. Ibigay ko lahat sa'yo. 10 milyon. Maganda ang kutsilyong ito. Kung gusto ni Mateo, ako mismo ang maghahatid nito sa bahay ninyo. Hindi pa bumalik ang bastardong iyon. Siguro pinagalitan siya ng kapatid ko. Si Mateo ay tiyak na papasok ng buhay at lalabas ng patay. Hindi na makakabalik. Basura lang ang pamilya Chen. Ay hindi nag-aalaga ng basura. Uy, mukhang malambot pa rin ang puso ng tiyo. Hindi niya binali ang mga binti mong aso. Baka naman diretsong hindi mo nakita ang kapatid ko, di ba? Paano ka nagaganyan? Mateo, mula ngayon, ang Mendoza Boxing Gym ay tanging si Mateo ang susundin. Enzo Mendoza, nababaliw ka ba? Bakit ka lumuhod sa kanya? Tumayo ka! Ate, huwag kang magsalita. Huwag mo akong ipahamak. Mukhang ang kapatid mo ay mas marunong sa batas kaysa sa'yo. Dali, iangat nyo. Kuya Mateo, ito ang paborito mong espada, ang espadang alamat. Dinala ko na po.
Ito. Sana itanggapin ninyo. Paalam na po. Tara na. Mabuti. Magaling talaga, walang awang. Ganito ang dapat na paraan para sa isang malaking gawain. Ang ganda talaga nitong espada. Matalim. Mabigat ang masamang palad ng espadang ito. Espesyal itong pumapatay ng mga halimaw at demonyo. Kapag matutulog kayo sa gabi, siguraduhing nakasara ang pinto. Baka kayo'y habulin ng masasamang espiritu. Ang paraan mo sa pagsasalita at paggawa ng bagay ay medyo masyadong mabagsik. Medyo walang kontrol si Mateo sa kanyang mga aksyon. Pero ang security department na hawak niya ay puno ng mga basagulero at pasaway. Sakto lang na kailangan ng isang mabangis na lobo para pamahalaan sila. May punto ka. Kunin mo ang opisyal na selyo ng security department at ibigay mo sa kapatid mo. Tay, ipapasa ko ba ang mga tauhan ko sa kanya? Ano? Wala na bang saysay ang sinasabi ko ngayon? Dali. Ikaw, ano ba ang balak mo? Sinabi ni Tay, ibigay mo ang selyo ng security department. Kung hindi, Sige, ibibigay ko. Ibibigay ko. kukunin ko na ngayon at ibibigay sa'yo. Tay, gagawin ko po ito ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. Umalis ka na. Nanay. Wala na si Kuya. Pero ipaghihiganti ko siya. Paghihiganti kita. Ibabalik ko ang lahat ng pag-aari ng mga Valdez. Lahat ng ito. Sir po, Salamat sa pag-aalaga mo sa nanay ko. ano ang pangalan mo? Mateo Valdez. Mateo Valdez. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Mr. Valdez. Gusto ko sana. Hoy, baguhan. Ako si Ronald Santos mula sa Security Department. Mag-report ka agad. Kung mahuli ka, babasagin ko ang mga binti mo. Hala. Alis ka na ba? May trabaho akong kailangang gawin. Mateo Valdez. Pumila kayo. Tumayo ng maayos. Mateo Valdez, ang pangalawang anak ng pamilya Valdez, nakakalabas lang sa kulungan. Sa kulungan, na sobrahan ata sa pagiging leader. Walang naghihintay sa'yo para magbaba ng sabon dito. Isang beses lang ako magsasabi. Kahit sino ang pinaglingkuran ninyo noon, ngayon, ako ang hari. Hari, itinuring ka ang aso ng pamilya Valdez at ipinasok sa kulungan para magdusa. At nagpapanggap ka pa na amo? Dito. Ang lakas ang hari. Gusto mong maging leader? Sige. Pumunta sa tindahan sa kanto at bumili ka ng isang pakete ng Hongtashan. Ang natirang 2 piso, ibibigay ko sa iyo para bumili ng candy. Umuwi ka na lang at magpahinga. Anong klaseng tao ka? Hongtashan pa ang sinusubo mo? Ako ba ang hari dito? Sumusunod ba kayo? Hindi. Sige, tunay kang lalaki. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Dalhin dito. Noong kasama pa kayo ni Chenji, Red Pagoda lang ang kaya ninyong yosi. Ngayong kasama ninyo ako, sinisiguro ko sa inyo, araw-araw kayong may huwazi. Ngayon sabihin ninyo sa akin, sino ang amo? Ang buhay ko noon, ang hirap pala talaga. Ang daming pera. Ikaw ang amo. Lakasan mo! Ikaw ang amo. Si Kuya Mateo ang amo. Si Kuya Mateo ang amo. Simula ngayon, ang security department, ako lang ang pakikinggan. Doble ang sahod. Ako ang bahala sa anumang mangyari.
Dati, mga asong bantay lang kayo. Kapag kasama ninyo ako, kayo ay magiging mga lobong nangangagat. Naiintindihan ninyo? Naintindihan namin, Kuya Mateo. Kuya Mateo. Tumayo na kayo. Magtrabaho kayong mabuti. Opo. Ngayon si Mateo, araw-araw nasa security department nag-iensayo. Parang baliw na. Ano bang ensayo? Ano bang formation sa laban? Pagsasanay sa disiplina. Yung mga guard, araw-araw parang sundalo na ang turing sa kanila. At narinig ko pa, ngayon daw si Mateo lang daw ang sinusunod nila. Siya lang ang sinusunod nila. Kagabi, hinanap ko si Ronald Santos para magpagawa ng konting bagay. Ayaw niyang gawin. Dapat daw tanungin muna si Kuya Mateo. Kuya Mateo, sino ba siya? Ano ang ayaw na ayaw ng tatay mo? Pera. Bobo. Ang ayaw na ayaw ng tatay mo ay ang may nagbabanta sa kanyang posisyon. Nag-e-ensayo ng sariling hukbo si Mateo. Naiintindihan mo? Yan ang pag-aalsa gamit ang sariling hukbo. Yan ang paghihiwalay ng teritoryo. Ma, ang ibig mong sabihin, Sa birthday party ni Don Eduardo sa Makalawa, Don, tulungan mo ako. Para makita ng tatay mo ang alaga niyang ito kung tapat na aso o mabangis na lobo. Plano ni Linbion sa birthday party na atakihin ka. Ano ba ang plano niya? Plano niyang sabihin kay Don Eduardo na yung mga guard na ineensayo mo para mag-alsa laban sa kanya. Grabe ang lupit naman nun. Alam mo ang ugali ni Don Eduardo. Pwede kang maging baliw sa paningin niya, pwede kang maging brutal, pero hindi niya papayagan na may makapagbanta sa kanyang kapangyarihan. Kapag napatunayan ang kasong ito, Siya mismo ang magpapatalsik sa akin. ano ang plano mo? Magpaliwanag ng maaga o umatake ng una at ibunyag ang plano ni Linbion? Hindi kailangan. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siya. Pagkatapos niyang magsalita, pagsisisihan niya iyon. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hintayin mo lang. maligayang kaarawan, Sir Mateo. Salamat sa pagbati. Ama, malaking araw po ninyo ngayon. Hindi ko dapat sinasabi ang mga nakakasirang salitang ito, pero may isang bagay na kailangan kong sabihin. Tungkol po ito kay Mateo. Simula nang mamahala si Mateo sa Departamento ng Seguridad, militar na pagsasanay ang ginagawa niya sa kanila araw-araw. Formasyon, labanan, pagsusulit sa pagsunod. Parang militar na ang mga gwardiya. Tama po, Ama. Ano ba ang pinagsasanay ni Mateo sa kanila araw-araw? Palihim na palihim siya. Nagpaplano kaya siya na balang araw? Lipulin ang ating pamilya. Mateo, halika rito. Sabi ng ina mo, maghihimagsik ka raw. Totoo ba? Ronald, ipasok mo sila. Ano to? Ang dami nila. Mateo, ano ang balak mo? Mag-aalsa ka ba sa harap ng maraming tao? Ama, Tama po sila. Ang mga taong ito, sa isang tao lang talaga sumusunod. Narinig niyo po, Ama. Inamin na niya mismo. Ronald, ilagay mo ang kutsilyo sa leeg ko. Ronald Santos, naglapat ng kutsilyo sa leeg ko. Po, kapag sinabi mong patayin ako, gagawa siya agad. Ang buhay ko nasa kamay mo. Ang mga tao na ito, mga kutsilyo na tinrain ko para sa pamilya Chen. Ang kutsilyo walang sariling kaisipan. Ginagamit ko sila para paglingkuran kayo po. Kung sa tingin mo hindi ligtas ang mga kutsilyong ito, lahat lumuhod. Simula ngayon, ang buhay ninyo ay pag-aari ng amo. Ang amo ang magsabi kung sino ang dapat patayin. Siya ang dapat patayin. Kasama na ako. Po, wala pong ibang hangarin ang inyong anak. Sila ang kutsilyo mo, ako rin ang kutsilyo mo. Kung gagamitin, gamitin mo agad. Kung papatayin, patayin mo agad. Talaga bang wala kang balak na kunin ang kapangyarihan? Matatag ang iyong tingin. Mukhang hindi ako niloko. Ronald Santos, ibaba mo ang kutsilyo. Ang pamilya Chen ay may ganitong anak. May ganitong mga sundalo. Ito ay biyaya para sa pamilya Chen. May ilang tao.
Hindi nag-iisip kung paano magbigay ng kontribusyon sa pamilya Chen. Araw-araw, alam lang ang paggawa ng chismis, nagpapalayo sa mga tao. Sir Mateo, ako po. Ngayon ay ang aking birthday party. Hindi ko gustong makita ang dugo. Lumabas na kayong lahat. Tumayo. Tumaliwa. Takbo. Nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, nanay, may backup plan ako. Inilagay ko, ang aking tauhan sa tabi ni Clara Reyes ay nagsabi sa akin, Mateo Valdez at isang nurse na tinatawag na Lin Chan, nag-flirt. Ang relasyon nila ay hindi ordinaryo. Nagpadala ako ng tao. Lin Chan ay nadala sa iyong Market Exclusive Club. Maghanda tayo ng trap para sa kanya. Nabaliw ka ba? Pinahayaan mo siyang ilagay ang kutsilyo sa iyong leeg. Paano kung talagang mag-utos siya? Hindi siya gagawa. Paano mo nalaman? Dahil kailangan niya ang aking kutsilyo at saka gusto niya ang pakiramdam ng pagiging loyal. Ngayon, sa harap ng maraming tao, kasama ng security department, lumuhod ako sa harap niya at nag-pledge. Masaya siya. Nauunawaan mo ang kanyang mga iniisip. Nakulong ako ng 10 taon. Kung hindi ko naintindihan ang mga tao, mamatay na ako. Sir Mateo, tulungan niyo po ako. Saan napunta si Ate Ting? Anong sinisigaw mo? Yung nagbenta sa'yo sa akin. Matagal nang umalis kasama ang pera para magliwaliw. Ibinenta, birthday ni Liting ngayon. Magkasama kami sa trabaho. Lin Qian, birthday ko ngayong gabi. Nag-reserve ako ng malaking private room sa Marikit Exclusive Club. Nandito lahat, dapat ka ring sumama. Hindi ako masyadong umiinom ng alak. Lin Qian, ano ba ang ibig mong sabihin? Palagi kang tinutulungan ng mga kasama mo sa trabaho. Ngayong birthday ko, hindi mo man lang binigyan ng kahit kaunting respeto. Hindi, wala po Ate Ting. Ako lang ay... Eh di sumama ka, umupo ka lang sa tabi. Mamamatay ka ba kung iinom ka ng juice? Huwag kang makasira ng saya. Tangang bata, pagpasok sa Marikit Exclusive Club, wala namang mga kasamahan sa trabaho doon. Anong ginagawa ninyo? Umalis kayo! Lumayo kayo! Sino sa inyo ang maglakas loob na hawakan siya? Hindi na kayo makakagalaw habang buhay. Ginoong Chen. Tumawag ng tao. Ginoong Chen, nasugatan ka. Mali ako, hindi na ako ulit. Kung susubukan mo ulit siyang guluhin, kukunin ko ang buhay mo. Dugo ka. Huwag kang matakot. Umalis na tayo. Siya si Mateo, pinagpipira-piraso niya ang mga tao, sinadya niyang manakit. Sinagip niya ako. Nasugatan siya. Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Huwag mong tingnan yan. Ang sugat mo. Ayos lang. Alis na. Huwag mabuti siyang tao. Sinagip niya ako. Lin Qian. Kalimutan mo na ako. Anong sinabi mo? Ayokong madumihan ka. Ang mga kamay ko'y puno ng dugo. Galing ako sa impyerno. Hindi ka dapat nakikisalamuha sa akin. Hindi, wala akong pakialam. Ako may pakialam. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Dapat kang humanap ng malinis ang konsensya. At mamuhay ng payapa.
Kanina isinakripisyo mo ang sarili mo para iligtas ako. Nasugatan ka. Utang ko yan sa'yo. Ngayon, quits na tayo. Mateo, ang mga sinabi mo sa akin kanina, hindi ako naniniwala. Sabi mo galing ka sa impyerno at madugo ang iyong mga kamay. Pero ang nakikita ko ay isang taong handang masaktan para sa akin. Wala akong pakialam kung sino ka man. Wala akong pakialam kung anong kasalanan ang nagawa mo. Ang kabutihan mo sa akin, laging tatatak sa isip ko. Ang mga sugat na tinamo mo para sa akin, hindi ko rin malilimutan. Tangang bata. Tangang-tanga nga ako. Pero handa akong maging tanga para sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nasa likod nito, di ba? Umalis ka na. Maghihintay ako. Hindi ko inaasahang makikita pa kita rito. Sino yan? Napaka-respeto sa kanya ni Kuya Scar. Hindi ko alam. Ang taong tulad ni Kuya Scar. Hindi ko pa yan nakita dati. Kuya, sino yung taong yon? Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Umalis ka dyan. Pasensya na, hindi marunong ng asal ang mga tauhan ko. Huwag kang mag-alala. Mananatili ako rito ng ilang araw. Sakto. Pagpapahinga ako. Mukhang magulo sa labas ngayon, no? Dalawang taon na ang nakalipas. Sinakop ng pamilya Valdez ang pamilya Zhao. Ako ang nagligtas sa anak ni Zhao Xuanpan. Pinigilan ko ang pamilya Valdez na patayin silang lahat bago ikulong si Zhao Xuanpan. Ibinigay niya sa akin ang USB drive para buksan ang patay na kandado. Pagkatapos, sa pamamagitan ng aking mga koneksyon, nakipag-ugnayan ako kay Zhao Xuanpan sa loob ng bilangguan at pinadalhan niya ng susi si Mateo Valdez para handa sa anumang mangyari. Mateo Valdez. Oras na para magpakita ka ng galing. Chairman, ito ang kandado ng patay. Noong sinakop natin ang pamilya Zhao, yung matandang Zhao Xuanpan na, yun, nag-iwan pa pala ng backup plan. Anong dead man's luck? Ayokong makarinig ng kalokohan. Buksan mo yan agad para sa akin. Hindi mabuksan. Ito ay dynamic key na may pinakamataas na permiso. Kahit ang pinakamagaling na hacker sa buong mundo ay hindi ito mabubuksan. Kanino na ilipat? Yung matandang yon, noong ikinulong natin siya? Sino pa ba ang maaari niyang bigyan ng key habang nasa loob ng bilangguan? Ang tanging kasama niya sa selda ay si ang pangalawang anak na si Mateo Valdez. Ano? Ibig mong sabihin, ang ilang daang milyong piso na liquid assets ng pamilya Chen ngayon ay nasa kamay na ng bilanggong yun? Kunin mo siya. Kahit gaano kalaki ang gastos, pumunta ka agad sa detention center. Isalba mo at iuwi ang punong-puno na yun para sa akin. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Mag-isip ka pa ng ibang paraan. Mateo, swerte mo. Naalala ko ang nakaraan namin ng tatay mo. Dadalhin kita sa labas. Pumirma ka. Dito, may pagkain at tirahan. Maraming magagaling na tao. Ang gagaling nilang magsalita. Ayoko umalis. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Ang mga utang na iyon, kailangan mong harapin yon. Ang utang ninyo. Ano ang kinalaman ko dyan? Isa lang akong bilanggo. At isa pa, kakagulo ko lang ng tao. Basta lumabas ka lang, lutasin mo ang patay na kandado. Mawawala na ang lahat ng nakaraan. Ganyan ba ang paraan mo ng pagmamakaawa? Ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman akong gustong mangyari. Gusto ko lang marinig. Isang salita. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, bumalik na sa selda. Hoy!
Mukhang bagay talaga sa akin ang pagkain sa kulungan. Sandali. Pakiusap. Ang hina, hindi ko marinig. Pakiusap. Sumama ka sa akin pa uwi. Masana nun ka pa naging mabait. Uwi na tayo. Ako na. Mateo, nasa bahay na tayo. Ingat sa ulo. Espesyal na inihanda ito para sa iyo ni Madam. Isang mamahaling Persian rug. Ay, ang lambot naman ng rug na ito. Hindi ako sanay. Mateo, maligayang pag-uwi. Nababaliw na ang tatay mo sa pag-aalala. Yung tungkol sa account. 3 araw na siyang hindi makatulog ng maayos. Pangalawang Ginoo, yan ang upuan ng amo. Hayaan mo siyang umupo. Basta ma-unlock lang ang account, pwede pa siyang umupo sa akin. Mateo, uminom ka ng tsa. Ito ang pinakamahalagang dahong pao na itinabi ng tatay mo. Panis na. Ganito ba ang pagtanggap ng pamilya Chen sa mga bisita? Mateo, bakit ka bumalik ex-convict ka? Sino ang nagpauupo sa iyo sa pwesto ng tatay ko? Lumabas ka nga rito. Ang lakas naman ng boses mo. Sa opisina, madalas ka sigurong magmura, ano? Manghe, palabasin mo itong asong kalye. Napaka-outdated ng balita mo, Je. Alam mo ba kung bakit kanina napakagalang ko kay Mateo? Ilang daang milyon ang cash flow ng Chen Corporation ngayon. Lahat nakakandado sa kamay ni Mateo. Kung papalabasin mo siya ngayon, bukas titigil na ang operasyon ng Chen. Tatay, totoo ba ito? Walang utang na loob. Kuya mo siya. Igalang mo ang kuya mo. Papa, sinuntok mo ako para sa anak na ito? Tumahimik, bilis. Mag-apologize ka sa kuya Mateo mo. Ayoko. Mag-apologize. Kung hindi ka mag-apologize sa pamilya Valdez, lumayas ka. Sige, pasensya na. Dahil sa inyong lahat na nagpakita ng sincerity, dalhin mo na ang laptop. Bilis. I-unlock ang account. Bakit tumigil? Mag-input ka. Maaari kong iligtas ang pamilya Valdez, pero dapat may kapalit. Hindi ako dapat malugi. Sa tingin ko, ang Marikit Exclusive Club ay maganda. Hindi, iyon ang lugar ko. Yan ang pinakamalaki ang kita. Gie, gaano kalaki ang lugi ng Marikit Exclusive Club sa nakaraang quarter? Dapat alam mo sa sarili mo, di ba? 8 million. Tuloy-tuloy na lugi sa 3 quarter. Kung ganito pa ang mangyayari, ang Marikit Exclusive Club ay magiging walang katapusang pagkalugi. Papa, imbes na hayaan ang Marikit Exclusive Club na mabulok, ipaubaya mo na sa Mateo. Pinirmahan ang Marikit Exclusive Club ay sa iyo na. Agad i-unlock.
Kuya, kapag pupunta ka sa club, mag-member card ka. Hindi ako magbibigay ng discount sa'yo. Mateo, ikaw. Sa susunod na pagpunta, mag-member card. Narinig mo? Narinig ko. Maligayang pag-upo sa pwesto, Sir Mateo. Ate, yung sinabi mo kanina, malaking tulong sa akin. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Talagang magulo ang marikit. Ito ang financial report ng Marikit sa nakaraang 3 taon, pati na ang impormasyon ng mga pangunahing empleyado. Minarkahan ko na lahat. Hawakan mo ng maayos. Hawakan ng maayos. Maingat talaga mag-isip si ate. Mukhang matagal mo nang alam na gusto kong makuha ang Marikit. Ang Marikit ang pinakamalaking kitaan sa mga hawak ni Don Eduardo. Imposibleng hindi mo iyon pag-interesan. Ngayon, mayroon ka ng security department at ang Marikit Exclusive Club. Parang hawak mo na ang kalahati ng negosyo ng pamilya Valdez. Hindi pa sapat yan. Gusto ko pa ng higit. May hawak pa si Chenji na Cloud Peak Investments. Dapat noon pa. Sa kuya ko yon. Dapat kong bawiin yon. Mateo, alam mo ba kung ano ang naisip ko noong unang beses kitang makita? Ano? Naisip ko, ang tingin ng lalaking ito, parang lobo. Isang mabangis na lobo. Hindi ba natatakot si ate? Na makagat ng lobo? Ang kinakatakot ko ay yung hindi ko magat ang lobo. Handa na ang panahon. Ipakita mo ang lahat ng kakayahan mo. Inaasahan kong makita sina Don Eduardo, Lin Byun at Chenji na lumuhod sa harap mo. Mataas ang tiwala sa akin ni ate. Mataas ang inaasahan sa akin. Palagi akong may tiwala sa aking kakayahang tumingin ng tao. Huwag mo akong biguin. Halo. Kuya Mateo, umuwi na si Miss Lin. Tiningnan kong pumasok siya sa bahay. Sige, bantayan mo siya sa susunod na 2 araw. Kailangan protektahan mo siya. Opo. Huwag mo siyang papansinin sa anumang paraan. Dati, ang tigas ng mga sinabi mo. Ngayon, sobrang proteksyon naman ang ibinibigay mo. Kung gusto mo siya, ligawan mo na. Ate. May napansin ako. Ano? Kapag nakikipag-ugnayan ka sa kanya, lumalambot ang puso mo. Hindi na tulad ng dati na desidido ka. Ate, huwag mong komplikahin ang mga bagay-bagay. Wala talagang pag-asa sa amin. Sige, hayaan mo na. Usapang seryoso na tayo. Tingnan mo ito. Ito ba ay... Ito ang birth certificate ni Chenji at ito ang DNA matching report. Si Chenji ay hindi anak ni Don Eduardo. Ang tunay niyang ama ay si Ginoong He, ang mayordomo. Hindi ko inaasahan. Ang anak na pinag-aral at pinalaki ni Don Eduardo ng mahigit 20 taon, anak pala ng magnanakaw sa sariling bahay. Ang pagtataksil na ito kay Don Eduardo, malamang dadalhin niya hanggang sa libingan. Saan mo nakuha ito? 7 taon na akong naninirahan sa pamilya Chen. May mga impormasyon akong nakuha. Napakahalaga sa akin ng dokumentong ito. Ate. Tagay tayo. Anong ginagawa mo rito? May regalo ako para sa'yo. Kuya Mateo, Kung ibibigay ko ang DNA test report kay Don Eduardo, ano kaya ang gagawin niya? nakikiusap ako sa'yo. Papatayin niya tayo. Talagang papatay siya. Kuya Mateo, nakikiusap ako. Kung gusto mong mabuhay, pwede naman. Ano po? Basta huwag lang sabihin sa amo, gagawin ko ang lahat. Mula ngayon, bawat kilos ni Lin Byun, anong kinain, sinong nakita, anong sinabi, gusto kong malaman. Kung gusto mong maging aso ko, dapat masunurin ka. Kung magloloko ka, ipapakita ko sa'yo na mas delikado ako kaysa kay Don Eduardo. Masunurin ako. Masunurin ako. Nakuha ko na ang matandang lalaki kagabi.
Pagkatapos makuha ang matandang lalaki, ang susunod na target ay ang Cloud Peak Investments ni Chenji. Kapag nakuha mo ang Cloud Peak Investments, magkakaroon ka ng 2 ng ari-arian ng pamilya Chen. Paano tayo gagalaw? Malaki ang pagkalugi ng Cloud Peak. Matagal na hindi masaya ang board of directors. Ako, kakausap ko ang ilang mga founding member para sila ay magmungkahing tanggalin si Chenji sa pulong. Ikaw ang magsasara. Ang mga founding member, sila ang mga kasama ng kuya mo sa pagtatayo. Pagkamatay ng kuya mo, sila'y lagi na lang inaapi ni Chenji. Matagal na silang nagpipigil ng galit. Pinapanghawakan ko ang pagtitiis nila hanggang ngayon. Ang hinihintay nila ay ang araw na ito. Malalim ang plano ni ma'am. Ano, hanggang sa pagtutulungan natin ngayon? Nagsisimula kang magtiwala sa akin? Ang utak ni ma'am. Hinahangaan ko. Ang utak lang. Sige na, hindi kita bibiruin. Tagay? Mga walang kwenta. Magkano ang nalugi noong nakaraang quarter? Mga pabigat lang ba kayo? Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Pulong ito ng mga mataas na opisyal ng Cloud Peak. Alam mo namang pulong ito ng mga mataas na opisyal. Eh ikaw, dating pangkalahatang tagapamahala na sinuspinde. Anong ginagawa mo dito? Dahil sa Cloud Peak Investments, 200 milyong piso ang nalugi noong nakaraang quarter at si Ginoong Chenji ay nalulong sa iskandalong pampribadong buhay. Ayon sa desisyon ng Board of Directors, ititigil ang lahat ng iyong tungkulin. Mga matatandang hayop kayo. Ako ang tunay na anak ni Don Eduardo. Magagawa ninyo akong galawin? Bunso, tingnan mo ang sitwasyon. Sa loob ng kwartong ito, walang kumikilala sa iyo bilang anak ng pamilyang Valdez. Ronald Santos, itong ex-con palayasin nyo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sabi ni Kuya Mateo, lumabas po kayo. Hindi ako papayag. I'm gonna say fireball. Maghintay kayo. Ginong Chen, kotse ito ng kumpanya. Maari po bang umalis na kayo? Ibinigay ito sa akin ni Don Eduardo. Sa rehistro, pangalan ng kumpanya ang nakasulat. Ipagkaloob nyo ang susi. Maghintay ka. Nababaliw si Mateo. Inagaw niya ang kumpanya ko. Tumahimik ka. Umuwi muna tayo. Huwag kang magpahiya. Sir Mateo, nandito na ang alak para sa pagdiriwang. Ikaw mismo ang nagdala ng alak para sa akin. Nagulat ako. Cloud Top, pangalawang pinakamakapangyarihan sa Valdez. Karapat-dapat ka. Ang alak na ito itinatago ni Chenji ng 3 taon, hindi niya ginusto ang pag-inom. Ngayon ako ang makikinabang. Yinikma ka na pagka-ideya sa huli, lahat ay mapupunta sa iyo. Hindi pa nagsimulang magpakita ng tunay na lakas ang Don Eduardo. Natatakot ka? Hindi, dahil wala na akong pag-uurungan. Matthew, pagkatapos ng paghihiganti, ano ang plano mo? Tingnan muna ang sitwasyon. Ako, pagkatapos ng paghihiganti. Nasa plano mo pa ba ako may puwang pa para sa akin? Tinulungan kita ng marami, hindi mo ba naisip ano ang gusto ko? Ma'am, ang gusto ko ay ang paghihiganti. Ang paghihiganti lang. Mateo, sa puso mo, ano ang tingin mo sa akin? Ang ma'am ay ang naiwan ng kuya ko. Hindi ang katayuan ang sinasabi ko. Ma'am. Huwag mong gamitin lagi ang pagiging ma'am para iwasan ako. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kuya mo. Gusto ko lang malaman. Sa puso mo may puwang pa ba para sa akin kahit sa maliit na bahagi? Ang tanong na iyan, hindi ko masasagot. Sige na, hindi ko na ipipilit. Pag-isipan mo muna saka mo sabihin. Pero hayaan mo, sabihin ko na ang masasakit. Hindi ako mahaba ang pasensya. Hindi ako maghihintay ng matagal. Binabalaan mo ako, ma'am. Hindi banta. Paalala lang. May mga bagay na kapag nawala, hindi na maibabalik. Ma'am. Ang puwang.
Kumusta? Pumunta ka agad sa ospital. Gumising ang iyong ina. Sige, pupunta ako agad. Doktor! Ang pasyente ay nasa huling yugto ng buhay. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Huwag kang magkaroon ng panghihinayang. Nanay. Mateo, ikaw ba ang bumalik? Nanay. Ako bumalik ako. 10 taon na anak ko pumayat ka. Ang kuya mo? Mateo. Ang kuya mo? Ang kuya. Wala na siya 3 taon na ang nakalipas. Yuan, anak ko. Nanay, huwag kang mag-alala ang paghihiganti para sa kuya. Diyak kong ipaghihiganti. Sabihin mo sa akin, paano namatay ang kuya mo? Nanay, ako si Shenman, ang asawa ni Chen Yuan. Noong mga panahong iyon, si Chen Yuan ay ganoon na lamang pinatay. Huwag po kayong mag-alala. Tiyak na maghahanap tayo ng katarungan para kay Chen Yuan. Don Eduardo, Lin Byun. Yung doktora sa pintuan, hulihin ninyo siya. Aminin ko na ang lahat. Si Lin Byun ay nag-espiya sa akin sa loob ng 10 taon. Kaya pala hindi ako makagising. Nilagyan niya ng kung ano ang gamot na ini-IV sa akin araw-araw. Isulat mo ng isa-isa ang lahat ng masasamang ginawa ni Lin Byun nitong nakalipas na 10 taon. Dalhin niyo siya. Mateo. Nanay. Mateo. Aalis na ang nanay mo. Gusto kong mas lalong masilayan kayo. Kasalanan ko noon, hindi kita naprotektahan. Hayop na Don Eduardo Valdez yan. Ikaw ang nagdusa sa kulungan ng 10 taon para sa kanya. Nanay, hindi mo kasalanan. Mabagsik at walang awa ang taong yan. Para matalo siya, kailangan mong maging mas mabagsik kaysa sa kanya. Ang kuya mo masyadong mabait. Kaya siya pinatay nila. Nanay, naiintindihan ko. Mateo, si Xiaoman, 3 taon siyang nagtiis para sa pamilya natin. Isang kahabag-habag na bata rin siya. Sa hinaharap, alagaan mong mabuti siya. Naririnig mo ba? Nanay, pangako ko sa inyo. Buti. Pagod na ang nanay mo, hayaan mo munang matulog. Nanay? Nanay! Mula ngayon, hindi na ako magtitiis. Sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap ng puntod ninyo. At magmamakaawa ng tawad. Ano, Lu Zhaoji, ang kontrata na nagkakahalaga ng 2 bilyon ni Ginoong Lu ay hindi na lang niya pinirmahan. Wala siyang ibinigay na dahilan? Wala. Hindi na tayo bibigyan ng materyales sa konstruksyon ni Qin Jiacheng. Kung ganun, lahat ng proyekto natin ay mapipilitang ihinto. Chairman Li Luanchong ang nag-akuha ng buong departamento ng operasyon, mahigit 100 tao. Magaling talaga ang pagtanggal ng pundasyon. Sa 3, hindi sila magkasundo sa pang-araw-araw. Bihira silang mag-usap. Bakit bigla-bigla nagkaisa sila para labanan ako? Chairman, sa pagkakaalam ko ang 3 negosyante ay may isang pagkakatulad. Anong pagkakatulad? Sabihin mo. Meron silang iisang tagapagligtas, si Kuya Mateo. Posible bang hindi sinasadya mong nasaktan ang Kuya Mateo? Kuya Mateo, alamin mo, kahit gaano kalaki ang gastos, dapat makita ko siya. Pakikiusap, makipag-ugnayan ka kay Mateo Valdez.
Sir Mateo, diretsahan ka talagang magsalita ha. Alam mo ba kung sino si Mateo Valdez? Isang tapak lang niya, yayanigin ang buong lugar. Maraming gustong makita siya pero hindi nila alam kung saan ang bahay niya. Sa tingin mo, sa ganito lang, papayag na siyang makipagkita. Ha? Yung kahit magkano, okay lang. Basta payagan lang niya akong makita siya. Ang pera, hindi problema. Hiling ko lang ay makausap siya para maayos ang lahat. Dahil kitang-kita ko ang inyong katapatan, Sir Mateo, tutulungan kitang magdala ng mensahe pero hayaan mong maging malinaw kung papayag siyang makipagkita o kung kailan, iyon ay nasa kagustuhan na ni Mateo Valdez. Hindi ko kayang pangakuan yon. Naiintindihan ko. Pakiusap, ipaalam mo agad kay Mateo Valdez. Hindi na ako makapaghintay pa. Kung patagalin pa ito, baka lumaki ang problema. O siya nga pala. Alam mo ba ang patakaran ni Mateo Valdez? Anong patakaran? Kahit sino man, hindi siya makikipagkita kung hindi luluhod. Ito ang mahigpit na patakaran na itinakda ni Mateo Valdez. Walang makakapagpabago. Naiintindihan ko. Susundin ko ang patakaran. Basta payagan lang niya akong makita siya. Hindi mahirap ang mga kondisyong iyon. Sige. Kung gayon, Sir Mateo, umuwi ka na at maghintay ng balita. Salamat sa abala. Maraming salamat. Mateo Valdez, tama nga ang hinala ninyo. Nainip na si Don Eduardo Valdez. Mabe. Alam ko na. Naguguluhan at nababagabag si Don Eduardo Valdez. Sinasaliksik niya kung sino si Mateo Valdez. Mateo, ayoko nang maghula. Ikaw ba talaga si Mateo Valdez? Ako nga. Tatlong pasaway. Alam niyo ba ang mga patakaran dito? Hindi yung mga baguhan kailangang magbigay ng handog. Gusto mong mamatay? Pare, bakit mo kami ipinagtanggol? Ayoko lang sa kanila. Habang buhay naming tatandaan ang kabutihang ito. Kapag nakalabas na kami, tiyak na babayaran namin ang utang na loob. Kalaunan, sila ang naging tatlong higante na nangingibabaw sa mundo ng negosyo. Sabi pa nila, paglabas ko sa bilangguan, pagbabahaginan namin ang tagumpay. Binigyan nila ako ng titulo sa mundo ng negosyo, si Kuya Mateo. Pwede mong gamitin ang pagkakakilanlan bilang Kuya Mateo at ang impluensya ni Kuya Mateo hindi kayang makipagkumpetensya ni Don Eduardo. Noon, ipinasok niya ako sa bilangguan na parang aso. Gusto ko lang siyang makita. Kung paano unti-unting umapak ang asong ito sa kanyang ulo. Eh ako? Hakbang lang ba ako sa iyong paghihigante? Hindi. Simula ngayon, ikaw ang babae ni Kuya Mateo. Gising ka na pala. Naghandog ako ng damit para sa'yo. Salamat po. Huwag mo na akong tawaging po sa ganon. Ano ang dapat kong tawag sa'yo? Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Shenmon. Si Mateo? Dapat magpakita siya ng anyo ng isang tunay na Mateo. Sutin mo ito.
Ako na ang bahala. Huwag kang gagalaw. Ngayon, mukha ka ng isang tunay na Mateo. Sige na! Inaasahan kong mamayang gabi, luluhod silang lahat sa harap mo! Talaga bang luluhod tayo para makita siya? Ang mga bagay na kayang lutasin ng pera at pagluhod, maliit na bagay lang yan. Tara na. Pasok. Don Eduardo Valdez. Don Eduardo, matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo at ngayon napakalaking karangalan ang makita kayo. Oh, tama po, tama po. Don Eduardo, ang hamak kong tao po. Hindi ko alam kung kailan nagkamali sa inyong mga tauhan. Nakikiusap po ako, kahabagan ninyo ako. Sa loob nito may 50 milyon. Maliit na handog lamang, hindi man sapat para sa inyong karangalan. 100 milyon. 200 milyon. Dito. Don Eduardo, kayo na po ang magsabi. Magkano po ba? Kahit ibenta namin ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya, ibibigay namin sa inyo. Don Eduardo Valdez, narinig ko na may 3 kang anak na lalaki. Ang panganay ay patay na, tapos ang pangalawa at pangatlo. Ang pangalawa, ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Mateo Valdez. Mateo Valdez. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanya. Ang batang iyon, walang kwenta lang iyon. Isa pa, preso na nakakulong ng 10 taon. Kung ayaw mo sa kanyang muka, hindi mo na kailangang kumilos. Ako mismo ang magpapahamak sa kanya para mabawi ang galit mo. Tama. Masama talaga ang batang yon. Kung gusto mo, kahit anong gawin mo sa kanya, okay lang. Hayop lang talaga si Mateo. Basta sabihin mo lang, agad ko siyang babalatan at huhugutin ng litid. Sabihin mo lang ang salita Sa gabi na mismo, palalayasin ko siya sa pamilya Valdez. para matulog siya sa kalye. Ako, agad-agad, puputulin ko ang relasyon naming mag-ama. Ako mismo ang magpapahamak sa kanya. Ako ang puputol sa litid ng kamay at paa niya para sa natitirang buhay niya, nakahiga na lang siya sa kama. Tatay. Sabihin mo, sino ang gusto mong ipahamak? Sinong gusto mong sirain? Ikaw ay Kuya Mateo. Eta. Hindi. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Papa, hindi pa tapos ang sorpresa. Dito may mas interesante pa. Naintindihan mo? Chen Jie ang anak ni Hebo. Dalawampung taon. Ang anak na pinag-aral ko ng 20 taon ay isang anak sa labas. Lin Bion. Sabihin mo sa akin, kailan mo naging malapit sa Hebo? Siya ang nanligaw sa akin. Noon, lagi kang wala sa bahay. Ako, Ikaw pa ang may ganang magalit sa akin. Papa, wag mo na siyang pisilin, mamamatay na siya. Siya talaga ang mama ko. Umalis ka. Anak sa labas. Hindi mo karapat dapat tawagin ako ng papa. Papa, ang usapin ngayong gabi, pag-usapan natin mamaya. Don Eduardo, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako ngayon. 20 taon.
Linby yun. Niloko mo ako sa loob ng 20 taon. Don Eduardo, walang kasalanan si Xiao Jie. Simula pagkabata, Itay na ang tawag niya sa'yo. Ikaw ang nagpalaki sa kanya sa loob ng 20 taon. Anak yan ni Old He, isang anak sa labas. Mula ngayon ikaw, lumayas ka. Sa pamilya Chen. Hindi. Oo nga pala, pati si Chenje. Yang anak sa labas na yan. Mula ngayon, hindi na siya papayagang tumapak sa pintuan ng pamilya Chen. Gusto kong malaman ng buong mundo kung ano talaga siya. Don Eduardo, wag Don Eduardo, pakiusap. Dahil sa 20 taon nating pagsasama, 20 taon? Sa 20 taong yon, ilang beses ka bang pumunta sa kama ni Old He? Layas. Ilabas niyo siya. hindi Don Eduardo. Don Eduardo. Chen Xiong, ikaw ang may kasalanan nito. Nandito ka para pagtawanan ako. Kayo po ang aking tunay na ama. Paano ko naman kayo pagtatawanan? Ang buhay ko ay parang aso. Ang asawa ko ay puta. Ang anak ko ay hindi tunay. At sa huli, lahat ay peke, pero iba ka. Ikaw ang tanging dugo ni Chen Tianxiong. Kuya Mateo, ang anak ko pala ang Kuya Mateo. Ikaw, ipinakulong kita ng 10 taon. Hindi ka lang nabuhay, naging sikat ka pa. Tunay kang anak ni Chen Tianxiong. Tsai, sobra naman po ang papuri ninyo. Mateo, ang pamilya Valdez, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Mas magaling ka kaysa sa akin. Mas mabagsik ka, sa iyo ko ipagkakatiwala ang pamilya Valdez. Kampante ako. Tay, huwag kayong mag-alala. Ang responsibilidad ng pamilya Valdez, ako ang bahala. Mabuting anak. Mabuting anak. Sa buhay kong ito, sulit na. Sulit na, hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng karma. Kampante kang ibinigay sa akin ang patalim. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Tinipon ko kayo ngayon para mag-announce ng isang bagay. Ano yon, biglaan? Simula ngayon, ako ay opisyal na magre-retiro sa second line. Bakit biglaan? Ang lahat ng core business ng Chen Group ay ipapasa sa Mr. Mateo Valdez. Anong nangyayari? Mateo ang maghawak? Wala akong balita. Bakit? Anong meron? Gino, pasensya na po, si Mateo ay nakulong ng 10 taon walang karanasan sa pamamahala. Ipapamahala mo sa kanya ang Chen Group, hindi ba parang napakababaw? Oo nga, napakababaw. Oo nga, ang third son ay sumunod sa iyo ng matagal. Si Mateo ay dating bilanggo. Ano ang pangalan mo? CFO Walter Cruz. Sinabi mo ako ay dating bilanggo. Ako ay nagsasabi lang ng totoo. Totoo lang, sige. Ako rin magsasabi ng totoo. Ano ang utos ninyo? Imbestigahan ang isang tao na Walter Cruz, CFO ng Chen Group. Ang lahat ng record niya sa nakaraang 3 taon. Kung may problema sa loob ng 10 minuto, i-freeze ang lahat ng assets niya. Ikaw, hinahamon mo ako? Bakit hindi ako dapat manghamon? Director Walter, alam mo ba ang isang taong tinatawag na Kuya Mateo? Nakulong ako ng 10 taon. Pagkalabas, mahigit 3,000 tao ang tumatawag sa akin. Bilang Kuya Mateo. Siya ang Kuya Mateo. Nakita ko ang dugo. Galing ako sa impyerno. Sa tingin mo, hindi ko kayang pamahalaan ang isang sirang kumpanya? Kuya Mateo, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Huli na. Kuya Mateo. Lakad. Ang iba, meron pa bang ibang opinyon? Wala. Mabuti. Simula ngayon, tandaan ang 3 patakaran. Una, ang utos ko ay katulad ng utos ng hari. Pangalawa,
Ang desisyon ko ay hindi dapat pagdudahan. Pangatlo, ang mga makakalaban sa akin, mas malala ang kapalaran nila kaysa sa Walter Cruz. Matalino si Sir Mateo! Matalino si Sir Mateo! Matalino si Sir Mateo! Unang araw sa pwesto, kumusta ang pakiramdam? Okay lang. Magbigay ng halimbawa, epektibo naman. Yung si Walter Cruz, may nahanap ba kayo? Ninakaw niya ang mahigit 30 milyong piso. Sapat na yon para makulong siya ng 10 taon. Ikaw na ngayon ang chairman ng Valdez Group. Ako ang asawa ng kuya mo. Ano kaya ang sasabihin ng mga tao sa labas? Ano ang gusto mong gawin? Sa tingin ko, panahon na para ilantad ito. Gusto kong maging hayagan na nakatayo sa tabi mo. Sige, bukas may hapunan ng pamilya. Ako mismo ang mag-a-announce. Ganyan ang Kuya Mateo na kilala ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Talaga nga. Halika. Dito. Ito, hindi ba't si Ginang Shenman ito? Bakit siya hawak kamay ni Mateo? Oo nga. Anong nangyayari? Tama, oo nga. Tinawag ko kayong lahat dito para mag-announce ng isang mahalagang bagay. Simula ngayon, si Shenman ay akin ng babae. Hindi ba't siya ang ate? Ang kapal talaga ng muka. Hindi makatarungan. 3 taon nang wala si kuya. 3 taon nang nag-iisa si Shenman. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Natural lang yon. Kung sino man sa inyo ang may reklamo, sabihin nyo ngayon. Tayo harap-harapan nating pag-usapan. Tay, dapat wala ka ring reklamo, di ba? Pagpalain kayo. Nanay, hindi na ako kinikilala ni Itay. Sabi niya, anak ako sa labas. Tumahimik ka, huwag mo siyang tatawaging Itay. Yung matandang yan na si Don Eduardo Valdez, 20 taon niya akong ginamit. Ngayon, bigla na lang niya akong itinakwil. Lahat ng ito dahil kay Mateo. Ngayon pa lang gusto ko nang mamatay siya agad. May punto ng kahinaan si Mateo. Anong punto ng kahinaan? Yung maliit na nurse na iniligtas niya noon, may ama siya, nasa probinsya at may maliit na negosyo. Tapos? Mag-isip ng paraan para dalhin siya sa Market Exclusive Club ni Mateo para maggulo. Hayaan mong ang mga tauhan ni Mateo ang bahala sa kanya. Nanay, ibig mong sabihin, Kung sakaling ang mga tauhan ni Mateo ay may mangyari sa ama ni Lincian, ano sa palagay mo ang gagawin ni Lincian? Nanay, paano kung malaman nila na tayo ang may gawa? Hindi mangyayari yon. Tayo ay mabait na nagpaalam sa kanyang ama na inapi ng kanyang anak na babae si Mateo. Siya mismo ang gustong maggulo. Anong kinalaman natin doon? Mateo, lumabas ka. Ilapag mo ang pamalo. Inapi ninyo ang anak ko. Lumabas ka. Lumabas ka ngayon din. Ano na siya nangyari? Boss Long, hinahanap ng matandang ito ang boss. Mga hayop kayo. Ipatawag ninyo ang boss ninyo. Patayin ninyo ako. Sige, patayin ninyo ako. Inapi ninyo ang anak kong babae. Palayasin ninyo siya. Umalis ka. Umalis ka. Bilis, umalis ka na. Boss Long, hindi ko sinasadya. Maranan ko lang siya ng konti. Boss Long, parang hindi na humihinga. Sir Mateo, nung pumunta yung matanda sa Market Exclusive Club para maggulo, nagtabig siya ng kusa ng gwardiya. Hindi inaasahan. Ang ama ni Lincian. Kuya Mateo, talagang hindi ko alam. Kasalanan ko. Lin Byun, ang tuso ng plano. Totoo ba? Patay na si Lolin?
Sa Marikit Exclusive Club, pinatay ng mga tauhan ni Mateo. Siya ang ama ni Lin Chen. Siya lang ang natitirang kamag-anak ni Lin Chen sa mundo. Mateo. Ikaw mismo ang pumatay sa ama ni Lin Chen. Sa buhay na ito, huwag na kayong umasang magsasama pa. Lin Chen, alam mo ba kung paano namatay ang tatay mo? Siya ay pinatay ng mga tao ni Mateo sa isang suntok. Hindi, imposible. Mateo, hindi niya gagawin yon. Hindi. Kaya tanong mo si Mateo, tingnan mo kung ano ang sasabi niya. Ang tatay mo, bago siya mamatay, patuloy na tinatawag ang pangalan mo. Lin Chen. Lin Chen. Sige, paghiganti mo ang tatay mo. Lin Chen. Paumanhin. Ang mga tao mo ang pumatay sa tatay ko. Aksidente lang ng mga tao ko. Galit ka sa akin. Dapat lang. Bakit hindi ka nagpaliwanag? Bakit hindi ka nagmakaawa? May saysay ba ang magpaliwanag? Patay na ang tatay mo. Namatay sa lugar ko. Hindi kailanman nanggulo ang tatay ko. Bakit siya pumunta sa Mingdu para magkagulo? Sino ang nagsabi sa kanya na inaapi ako? Sino ang nagdaya sa kanya para pumunta rito? Barilin mo na. Ano pa ang hinihintay mo? Ikaw ang nagdaya sa tatay ko para pumunta rito at mamatay. Noong ibinigay mo sa akin ang baril, ang ngiti mo ay napakasaya. Hindi. Ang buhay ng tatay ko, paano mo babayaran? Lin Chen. Aray, ang binti ko! Ang putok na ito ay para sa utang ng buhay ng tatay ko. Hindi ako nagsisisi. Si Lin Bion ang may kasalanan sa pagkamatay ng tatay ko. Hindi ikaw. Pero namatay siya sa kamay ng mga tauhan ko. Paumanhin. Huwag kang humingi ng paumanhin. Kahit 1,000 beses ka pang humingi ng paumanhin, hindi na maibabalik ng tatay ko ang buhay niya. Naalala mo pa ba ang unang pagkikita natin? Noong nasa ospital tayo, malalim ang sugat mo sa binti noon. Ako ang nagbenta sa'yo. Binigyan kita ng candy. Sabi ko, kapag kinain mo ang candy, mawawala ang sakit. Noon pa, naisip ko na marami na sigurong hirap na dinanas ng taong ito. Kapag kinain mo ang candy, hindi na masakit. Gusto kang ituring na kapatid ni Shen Man. Kapag lumabas ka na, magiging parte ka ng pamilya Chen. Aalagaan kita habang buhay. Sa anong pagkakakilanlan? Sa pagkakakilanlan ng kuya. Hindi ko maibibigay ang buhay na gusto mo. Karapat-dapat ka sa mas mabuting tao. Kapag lumabas ka na, dadalhin kita sa dagat.
Sinabi mo dati na gusto mong makita ang dagat. Huwag kang umiyak. Kainin ang candy. Ang sarap talaga. Ulol ka. Tapos na ang oras ng pagbisita. Ano ang sinabi ng doktor? Sinabi ng doktor na hindi na masave ang kanan mong binti. Sa wheelchair ka lang magiging buhay sa mga susunod na taon. Tapos na ako. Pero hindi ka dapat matapos. Ano ang magagawa ko? Pinatalsik na tayo ni Mateo Valdez sa bahay ng pamilya. Humayo ka kay Don Eduardo. Hindi niya ako papansinin. Magmakaawa ka sa kanya. Lumuhod ka at magmakaawa. Ikaw ang anak na pinalaki niya sa loob ng 20 taon. Hindi niya talaga kayang hindi pansinin ka. Kung makakabalik lang tayo sa bahay ng pamilya, gagawin ko ang lahat. Narinig mo? Pupunta ako. Tatay. Tatay. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Ako po ang inyong pinalaki. Pinalaki ko, isang anak sa labas. Tatay, kahit hindi po ako inyong tunay na anak. 20 taon ko na po kayong tinatawag na tatay. Umalis ka. Sinasabi ko sa iyo, umalis ka. Kung ayaw mo po akong kilalanin, mamatay ka na lang. Nagwawala ka na. Guardia. Guardia. Hulihin ninyo siya. Bakit? Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Sir Mateo po. Tutulungan ka naming bumalik sa pamilya Valdez. Sino kayo? Bakit mo ako tinutulungan? Sir Mateo, ang kailangan nyo lang malaman, may pareho tayong kalaban. Handa na ang pera at mga tao. Pumunta ka. Bawiin mo ang mga bagay na para sa iyo. Mateo, sa pagkakataong ito, papatayin kita ng walang libingan. Kuya Mateo, nahuli na ang isda. Tutulungan siyang magmalaki gamit ang kapangyarihan ng iba. Pero huwag tayong direktang kumilos. Bakit mo dinala ang mga tao rito? Matanda. Ngayon kukunin ko ang lahat ng bagay na para sa akin. Mga bodyguard, sana ang mga tao. Huwag kang tumawag. Ang mga tao mo ay naalis ko na. Chie, ano ba talaga ang gusto mo? Ako ang nagpalaki sa iyo ng 20 taon. Nagpalaki sa akin ng 20 taon. Paano niya ako pinalaki? Mula nung bata ako, sinasaktan at sinisigawan ako. Ang lahat ng magagandang bagay ay ibinibigay sa Mateo at Juan. Hindi ako nagpakait sa iyo. Hindi nagpakait? Tinawag mo ako ng bastard sa harap ng lahat. Ang isang stick na ito,
Ikaw ang humampas sa akin. Ang isang stick na ito, ikaw ang tumawag sa akin ng bastard. Ang isang stick na ito, ikaw ang nagbigay ng mga ari-arian sa Mateo. Simula ngayon, ang pamilya Chen ay akin na. Dalhin siya sa basement at ikulong. Narinig mo ba? Pinapagawa ko sa inyo. Chia. Narinig ko. Gusto mo akong patayin. Mateo, tamang-tama ang pagdating mo. Hulihin siya. Bingi ba kayo? Sir Mateo, Sir Mateo. Hinaharap mo ako? G! Masaya ba ang paglalaro? Akala mo ba may tutulong sa'yo? Akala mo ba makakabawi ka? Pinapagawan kita sa kanya. Dahil ayokong ako mismo ang gumawa. Naiintindihan mo? Salamat. Naibsan ang galit ko. Simula pa lang niloloko mo na ako. Ngayon mo lang nalaman, bunso, napakatanga mo. Don Eduardo, narating mo rin ang araw na ito. Shenman, kung may lakas ka, bigyan mo ako ng mabilis na wakas. Mabilis na wakas? Pinatay mo ang asawa ko! Gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Alisin niyo ang batang ito sa harap ko ngayon din. Opo. Anong ginagawa niyo? Kuya Mateo, hindi kita patatawarin. Alis, mamamatay kang masama. Papa, ngayon pag-usapan natin ang lahat ng ito. Ako ang tatay mo. Wala tayong dapat pag-usapan. Una, 20 taon na ang nakalipas. Inutusan mo ang Lin Biyun na lagyan ng lason ang pagkain ng mama ko. Pinagpag sa ospital ang mama ko ng buong 10 taon at namatay sa kahabag-habag. Ito ang nakasulat na testimonya ni Lin Biyun. Pangalawa, ninakaw mo ang 50 milyon na dote ng mama ko para magtayo ng kumpanya. Ito ang bank records noon. Pera ng mama ko. Malakas ang loob mong gastos. Pangatlo, 10 taon na ang nakalipas. Nakapatay ka, pero pinilit mo ako na ako ang mag-ako ng kasalanan. Para sa'yo, nakulong ako ng 10 taon. Ito ang mga larawan sa lugar at testimonya ng witnesses. Pang-apat, 3 taon na ang nakalipas. Alam mong ang misyon ay halos imposible, pero pinilit mong ipadala ang kuya ko. Ito ang transfer order na pinirmahan mo mismo noon. Chen Yuan ang tunay mong anak. Ikaw mismo ang nagpadala sa kanya sa kamatayan. Pang-5, tax evasion na 30 milyon. Pang-6, pagbibigay ng lagay sa mga opisyal ng gobyerno. Pang-7, sa pilitang pag-agaw ng ari-arian ng iba. Pang-8, pag-utos sa mga tauhan mo para saktan ang mga kompetitor na nagdulot ng kapansanan. Pang-9, paggawa ng peking kontrata para makakuha ng loan sa bangko. Pang-10, pag-upa ng killer para pumatay. Papa, ang mga kasalanan mo sa buong buhay mo, sapat para hatulan ka ng 10 beses ng kamatayan. ako ang tatay mo. Hindi mo ako kayang saktan. Hindi mo ako kayang saktan. Ikaw, Hindi na maibabalik ang pinsala dahil sa hemorrhage sa utak. Malabo na ang pag-iisip niya ngayon. Ang katalinuhan niya ay parang bata na 3 o 4 na taong gulang. May pag-asa pa siyang gumaling? Mahirap. Makakasunod lang siya sa mga simpleng utos. Hindi niya mauunawan ang mga komplikadong bagay. Sapat na ang mga simpleng utos. Umalis ka. Sige. Papa, naalala mo pa ba ako? sino ka? Ako si Mateo. Ang anak mo. Ikaw, ang anak na ikaw mismo, ang nagpasok sa kulungan ng 10 taon. Baba sa kama. Baba sa kama. Luhod. Luhod.
Yumuko, sabihin mo, nagkamali ako. Nagkamali ako. Magumpog uli. Nagkamali ako. Magumpog ulit. Nagkamali ako. Ito ba ang parusa? Pinatay niya ang nanay ko, pinatay din niya ang kuya ko, at ipinasok ako sa bilanggang 10 taon. Ngayon, harapin mo ang hatol ng batas, mga tao. Nagkamali ako. Naaalala mo ba noong una akong bumalik sa pamilyang Chen? Pinag-uto mo ako ng aso, pinainom mo ako ng maruming tubig. Sinabi mo, ang pamilyang Chen ay hindi tumatanggap ng mga walang silbi. Ngayon, ang pamilyang Chen ay hindi tumatanggap ng mga salarin. Ano ang susunod? Chen Jie Lin Biyun. Walang makakatakas. Anong ginagawa mo rito, Mateo? May magandang balita ako sa'yo. Magandang balita? Anong magandang balita? Chenji! Alam mo ba kung ilan sa mga tao sa bilangguan na ito? Ang mga kapatid ko, ang naghahatid ng pagkain, tao ko. Ang naglilinis, tao ko. Ang kasama mo sa kwarto, tao ko rin. Bawat subo ng pagkain mo, bawat lagok ng tubig mo nasa ilalim ng mata ko. Mabubuhay ka pero mas masahol pa sa pagkamatay. Mateo, huwag mong gawin yan. Mateo, kapatid mo ako. Chenji, magsaya ka na lang sa natitirang buhay mo. Mateo, bumalik ka, Mateo! Mateo! Bumalik ka, Mateo! Mateo! May bagong salta. Ayoko ng gulo. Balita ko dating mayaman kang Valdez. Paano mo nalaman? Inutusan kami ni Mateo na alagaan ka. Huwag! 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 Ako ang may bahay ng pamilya Valdez. Lalabas ako. Babalik ako sa pamilya Valdez. Sino ang nandyan? Babalik tayo. Talagang babalik tayo. Anong ginagawa mo rito? Ito ang allowance mo para sa buwang ito. Gusto mo akong hamakin? Pananatilihin kitang buhay. Mabubuhay ka ng napakatagal. Sa bawat araw na idaragdag mo sa buhay mo, isang araw na pagdurusa ang idaragdag mo. Ito ang utang mo sa nanay ko. Mateo, magbabayad ka rin. Mateo, salbahe ka. Talagang magbabayad ka. Ang kabayaran ko ay ang pananatili mong buhay. Ako ay isang mayamang may bahay? Hindi. Ayokong maging isang lumpo. Ayokong maging isang lumpo. Sino ang nandyan? Tao! Sino ang nandyan? Lalabas ako. Tao. Anong hinihintay mo? Tara, uwi na tayo. Ginong Chen, magkasama na kayo ni Ate Shenman? Oh, Xiang Qian. Sa loob ng 3 taon, palagi kang binabanggit ng kuya mo. Alam kong napakahalaga mo sa kanya. Lin Qian, naalala mo pa ba? Ito? Sabi mo noon, kapag kumain ng candy, hindi na masakit. Ikaw ang unang tao mula nang ako'y makalaya na mabait sa akin. Maaki ba akong magtanong? Tanong mo. Kung 10 taon ang nakalipas,
ay nakilala mo ako, magkakagusto ka kaya sa akin? Lin Qian! Para kang isang maliit na puting bulaklak. Malinis at dalisay. Natatakot akong madumihan ka. Hindi ako natatakot. Hindi kita kailanman natakutan. Pero natatakot ako. Karapat-dapat ka sa isang mas mabuting tao, isang malinis at dalisay na tao. Upang bigyan ka ng malinis at dalisay na buhay. Huwag kang umiyak. Tara na, uwi na tayo. Sige. Tara na, uwi na. Ano yung iniisip mo? Dati iniisip ko ang buhay ko ay puno ng galit at paghihiganti. Ngayon? Ngayon, nabayaran na ang lahat ng utang. Dapat kalimutan na. May mas mahalaga pang dapat gawin. Ano? Ipagtanggol ang mga taong dapat ipagtanggol. Mabuhay ng masaya araw-araw.